Malimit nating napapakinggan ang kwento ng Alibugang Anak. Isang kwento ng pagrebelde ng anak na lumayo at tumakas sa poder ng kanyang tatay. Alibugang Anak, malimit nating naririnig. Pero alam niyo ba na pwede nating palitan ang title ng Alibugang Anak? Pwede nating palitan ito ng Ang Pag-ibig ng Ama na Hindi Sumusuko. Kasi ang nag-glorify lang lagi ay yung ginawa ng anak. Pero hindi natin nakikita kung paano ang ginawang pasensya at pag-ibig ng ama sa kanyang anak. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi niyo po kayang i-share ang aking video, baka po pwedeng maki-like na lang po. Thank you po. Okay. So, basahin natin ang Lucas 15:24. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na, ngunit muling nabuhay. Siya'y nawawala, ngunit natagpuan. Ito ang sinabi nung ama doon sa alibugang anak na sumisimbolo kalimitan sa atin din na tayo ay kalimitan ay nawawala sa poder ng Diyos at lagi tayong hinahanap ng Panginoon para mapabalik sa kanyang tahanan. Patuloy po nating basahin ang Biblia doon po sa Lucas 15:12-13. Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mana na nauukol sa akin. Ito na, kinukuha ng anak ang kanyang mana. Ang nakababatang anak ay humingi ng kanyang mana habang buhay pa ang kanyang ama. Sa kulturang Hudyo, ito ay parang pagsasabing mas mahalaga sa akin ang iyong mga ari-arian kaysa sa iyo, tatay. Pinili niyang umalis at mamuhay ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Madalas din ganito ang tao sa Diyos. Nais nating ang mga biyaya niya, ngunit ayaw nating sumunod sa Kanya. Akala natin mas magiging masaya tayo kapag tayo lamang ang masusunod. May mga pagkakataon na inuuna natin ang sariling plano kaysa sa kalooban ng Diyos. Kapag lumalayo tayo sa Diyos, maaring maranasan natin ang pansamantalang saya ngunit hindi tunay na kapayapaan. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng lahat ng gusto natin, kundi ang pamumuhay ayon sa layunin ng Diyos. Pangalawa, ang bunga ng maling pagpapasya sa Lucas 15:14-16 nang magugol niya ang lahat, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Naubos ang kayamanan ng anak dahil sa magulong pamumuhay. Nang dumating ang kahirapan, wala siyang malapitan. Umabot siya sa puntong nagpapakain ng baboy at naghahangad kainin maging ang pagkain ng mga ito. Pinapakita nito na ang kasalanan ay may bunga. Maaring magmukhang masaya sa simula, ngunit kalaunan ay magdudulot ito ng pagkasira, kalungkutan at kawalan ng direksyon. Pagpapatuloy po natin ito, pansamantala mo nating ibalik ang lahat ng papuri sa ating Panginoon. To God be the glory. Amen.